Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Muli ako si Miata Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today is August 10, 2025 and our topic is all about bakit tinatawag si Jesus na firstborn o panganay. So our concept is all about primogeniture law. So sa panahon ng Biblia, ang primogenitors ay tumutukoy sa karapatan ng panganay na anak na lalaki na nagmana o magmana ng pamumuno at tumanggap ng dobleng bahagi ng ari-arian ng pamilya. So, ito ay kaugalian ng tao. Itinuturo nito ang patungo kay Kristo, ang tunay at pinakamataas na firstborn. So sa kanya, ang mana mula sa Diyos ay hindi nabatay sa dugo o galing ng tao, kundi sa biyaya. So si Jesus bilang firstborn sa lahat ng nilikha, sa mga patay at sa pamilya ng Diyos, ang nagsiguro para sa atin ng walang hanggang pamana na higit pa sa anumang makabundong yaman. So our Bible readings for today is all about Colossians chapter 1 verse 15 ASND version. Si Kristo ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. Siya ang panganay na anak higit sa lahat ng nilikha. So ngayon dako na tayo sa ating teaching. So yung first teaching is ruler. Jesus is the firstborn over creation. So bilang firstborn, si Jesus ay may pamumuno at kapangyarihan sa lahat ng nilikha. Lahat ng bagay ay nilikha sa pamagitan niya at para sa kanya. Second is rescuer. Jesus is the firstborn from the dead. So, siya ang unang bumangon mula sa kamatayan na hindi na muling mamamatay. So, bilang guarantee ng ating sariling pagkabuhay na muli, sa pamagitan ng kanyang tagumpay is nagkaroon tayo ng pag-asa sa walang hanggang buhay. And lastly is Redeemer. Jesus is the firstborn over His family. So, siya ang panganay sa pamilya ng mga tinupos ng Diyos. At bilang ating elder brother, pinamumunuan niya tayo sa kabanalan. So, sa kanya tayo ay naging kabahagi ng pamilya ng Diyos at may bahagi sa kanyang mana. So, ngayon nadako na tayo sa ating application. So, yung first application is rule with Christ over creation. So, dapat tayo mamuhay bilang mabubuting katiwala ng nilikha ng Diyos, nagpapakita ng kanyang kalooban sa ating pamamahala sa mundo. Ang ating pamumuno ay dapat nakaayon sa kanyang kabanalan at kabutihan. Second is reflect the newness of life in Christ. So, syempre, dahil tayo ay binigyan ng bagong buhay, is dapat natin itong ipakita sa ating mga gawa at pag-uugali. Dahil tayo ay dapat maging buhay na patotoo ng pagbabagong dala ni Kristo. And lastly is resemble the character of our elder brother. So, dapat natin tularan si Jesus Christ sa kanyang kapapangang loob, pag-ibig at pagtalima sa Ama. So, ang ating layunin ay maging katulad niya sa lahat ng aspeto ng ating buhay. So, ngayon dako na tayo sa ating last part sa our discussion. And our discussion talks about what is the importance of understanding that Jesus is the firstborn. So, para sa akin, sa aking sariling pananaw, is mahalagang maunawaan natin na si Jesus ang firstborn dahil ipinapakita nito ang kanyang natatanging posisyon bilang hari, tagapagligtas at tagatubos ng kanyang bayan. So, hindi lang siya yung unang ipinanganak, kundi siya ang may kapangyarihan at karapatan sa lahat ng nilikha. Siya rin ang unang bumangon mula sa kamatayan upang bigyan tayo ng katiyakan na ating muling pagkabuhay. At siya ang ating kuya sa pananampalataya na gumagabay at nagtuturo sa atin. So, yung kaalamang ito is nagpapalalim ng ating pagsamba at pagtitiwala kay Kristo bilang tanging daan sa ating walang hanggang mana. So, ngayon dadako na tayo sa natutunan ko po. Ilalahat ko ang aking natutunan sa devotion natin ngayong araw na August 10, 2025. So, natutunan ko po na si Jesus Christ bilang firstborn ay may ganap na pamumuno dahil siya ang nagbigay ng buhay mula sa kamatayan at siya ang ating kuya sa pananampalataya. So, dahil dito is nais kung mamuhay bilang mabuting katiwala ng kanyang nilikha, ipakita yung bagong buhay sa kanyang ibinigay at tularan ng kanyang katangian sa araw-araw. So, piliin natin sundin siya bilang hari at mamuhay bilang tunay na miyembro ng pamilya ng Diyos. So, let's pray po. Lord God, maraming salamat po sa iyong pagiging firstborn na nagbigay sa amin ng katiyakan ng pamana at buhay na walang hanggan. Lord, salamat sa iyong pamuno, pagliligtas at pagtuturo sa amin bilang aming kuya sa pananampalataya. Lord God, tulungan mo kami mamuhay ayon sa iyong halimbawa at maging tapat na anak ng Diyos. Lord God, naway makita sa buhay namin ang kabanalan at pag-ibig na nagmumula sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, Amen.